Bakit mahirap kapag hindi ka sure? Pag-usapan natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. Now, yung topic po natin ay patungkol po sa self-attesting. So, bago po natin simulan yan, gusto ko muna ng batiin ng happy birthday si Jo Marie De Ocampo. Yan, nakikigalak po kami tayo sa kanyang karawan. Yung topic po natin ay self-attesting. Ano po ba yung sabihin ng self-attesting? Para po sa mga bago dito sa ating channel, ngayong year po ay seminary edition yung devotions natin. So, yung mga devotions po natin ay mga topics sa seminary from A to Z. At ngayon po ay bare months na naman. Malapit na mag-Pasko. Nasa letter S na po tayo. So, self-attesting. Ang ibig sabihin po ng self-attesting ay self-authenticating. para may humira pa. Ibig sabihin po nito sa Tagalog, yung Biblia, pinapatunayan niya yung sarili niya. Yung Biblia, pinapatunayan niya na totoo siya base sa nakasulat. Yun po yung ibig sabihin ng self-attesting. Self-attesting means the Bible carries its own divine authority, proving itself to be God's Word. Through the Holy Spirit, it convinces hearts of its truth. The fulfillment of countless prophecies, such as Christ's birth, death, and resurrection, confirms its reliability. Kaya po ako naniniwala ako sa Bible, mga kapatid, kasi yung Biblia, naisulat yan sa loob ng, over 1,000 years, yung kabuuan niya, no? Ganong katagal na isulat yan. Hindi yan sinulat ng in one sitting. Yung mga unang pahina niyan, panahon pa ni Moses yun. Yung mga bandang dulo niyan, panahon na ng mga apostol. Thousands of years yung pagitan. Sipin niyo po yan hanggang na-compile. Ngayon, meron tayong Bible. Naniniwala ako sa Bible kasi yung Old Testament, yung Biblia po natin, nahahatian sa dalawa. May Old Testament and New Testament. Yung Old Testament, isipin niyo po siya puro promises. Sa New Testament, puro fulfillment, katuparan ng mga pangako. Kaya kung walang Diyos, bakit may mga prophecy, may mga promises, tapos may katuparan kung walang Diyos na siyang author ng Biblia? So, Scripture's authority rests not on human approval, but on God's sovereign revelation, making it the final and infallible rule for faith and life. Sabi po sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 13, "And we also thank God continually because when you received the word of God," so sabi ni Apostol Pablo, nangangaral kami sa inyo, tinanggap niyo yung salita ng Diyos, "which you heard from us, you accepted it, not," pakinggan natin ito mga kapatid, "not as a human word." Kaya pag nagbabasa tayo ng Biblia, huwag niyong isipin na ito ay salita lang ng tao, sinulat lang ng tao. Of course, sinulat ng tao yan, pero ginamit ng Diyos para maisulat ang salita ng Diyos, ang kalooban ng Diyos. But, as it actually is the Word of God. So, yung mga mananampalataya sa Thessalonians, nung nangaral si Apostol Pablo roon, tinanggap nila yung salita ng Diyos hindi bilang salita ng tao, kundi actually salita talaga ng Diyos. So, sa Tagalog po, at kami ay patuloy na nagpapasalamat sa Diyos na nang inyong tanggapin ang salita ng Diyos na inyong narinig sa amin, ay inyong tinanggap iyon bilang salita, hindi bilang salita ng mga tao, kundi ayon sa katotohanan ay bilang salita ng Diyos. Basically, mga kapatid, yung mga taga-Thessalonians, nung nangaral si Apostol Pablo, tinanggap nila yon, yung salita ng Diyos, yung pangaral na yon, na may conviction. Sigurado sila, salita talaga ng Diyos yon. Kaya po, ito yung unang katuruan natin ngayong araw. Number 1, God wants us to be fully convinced of His Word. Gusto po ng Diyos na yung Biblia, convinced talaga tayo na yan yung salita ng Diyos. Yun talaga yung gusto ng Diyos. God wants us to be fully convinced of His Word. Alam niyo po, parang sa relasyon lang yan, no? Illustrate muna natin sa pamamagitan ng relationship. Kapag mayroon nanliligaw sa'yo, you want to be, kung ikaw, type mo rin yung lalaki, no? You want to be convinced of something. You want to be convinced of what he's saying. Totoo ba talaga yung crush na crush ko, type ko talaga to eh. Totoo ba talaga yung sinasabi nito na mahal niya ako,
Liligawan niya ako araw-araw. Kung pwede, papakasalan niya ako araw-araw. Totoo ba talaga to? I want to be convinced. Kung totoo talaga yung sinasabi ng lalaki, baka mamaya manloloko to, no? So, isipin niyo po, kasi bilang babae, no? Ibibigay mo yung lifetime mo dun sa tao na yun eh. You want to be convinced. Now, ganun rin po sa Diyos natin. Binigyan niya po tayo ng Biblia. God wants us to be convinced of the Bible kasi kung anong sasabihin yan, ibibigay natin yung buhay natin dyan eh. Pag sinabi ng Bible na Jesus is Lord, ibibigay ko yung buhay ko sa ilalim ng pagkapanginoon ni Kristo. Pag may inutos ang Biblia, susundin ko yan eh. And you want to be convinced of that. Kaya mga kapatid, no, pag binabasa natin yung Biblia with conviction, ito talaga yung salita ng Diyos. Number 2 po, God has not left us in a confusion or limbo. Hindi tayo iniwan ng Diyos or ang ating Panginoon Jesucristo nung siya'y nagkatawang tao, umakyat sa langit, hindi niya tayo iniwan ng walang New Testament o walang Bible. Or kung meron mang Bible, hindi natin mapagkatiwalaan, no? Yung confused tayo or nasa limbo. Pag sinabing nasa limbo, parang hindi mo alam talaga kung ano kung oo ba o hindi. Confused ka, totoo ba o hindi. Again, walang iniwan po yan sa isang relasyon, no? Pag merong manliligaw sa'yo, pinupurso ka, nililigawan ka, nagbibigay ng mga pangako, gusto mo talaga, sure ka doon sa mga pangako na yon, tapos tototohanin niya yon, hindi yung iiwan ka at papaasahin, no? Tapos maiiwan ka doon sa limbo. Yung parang, ano ba talaga? Parang ghosting, no? Ang daming sinabi sa yung mga pangako, tapos biglang naglaho, no? Tapos di mo alam, nasa na ba yung naliligaw sa akin? Parang 3 days na hindi pa nagpaparamdam. Ano ba? Yung sinabi niya sa akin 3 days ago, 4 days ago, totoo ba yan o hindi? Ba't di nagpaparamdam? Nasa limbo ka na. Confused ka na. Yung Diyos po, hindi tayo iniwan sa confusion. Na parang, totoo ba talaga yung Bible? Totoo ba talaga yung mga pangako dyan? Totoo ba talaga? Susundin ko ba talaga yan? Ilalaan ko ba talaga? Ibibigay ko ba talaga yung buhay ko? Kung ano yung sinasabi ng Biblia na dapat kong gawin? Hindi po tayo iniwan ng Diyos sa confusion. Yung iniwan niya yung Biblia sa atin, nandyan yan, kasama natin sa bahay natin, meron tayong mga Biblia. Hindi yan nandyan for no reason or para ma-confuse tayo. Yan talaga ay batayan ng ating buhay, batayan at saligan ng ating pananampalataya, at kung anong sasabihin dyan dapat nating paniwalaan, at kung anong inuutos ng Biblia dapat nating sundin, at kung anong pinagbabawal ng Biblia hindi natin dapat gawin. Okay? Because that is the Word of God. Without confusion. Hindi tayo kinukonfuse ng Diyos. Kung ano sinabi niya yung pangako, dapat nating panghawakan. So, God has not left us in confusion or limbo. Number 3, God gives us assurance and confidence. Again, parang sa relasyon lang din yan. Pag sinabi sa'yo ng naliligaw sa'yo, talagang, okay, papakasal lang kita. Ito yung sing-sing, no? May proposal, merong kompleto, nagpinag-iipunan. You know, lahat nire-ready. Seryoso talaga to. So, yung babae nagkakaroon ng confidence. Ibig sabihin, seryoso talaga ako nito. Totoong-totoo to. Papakasalan talaga ako nito. Naghahanda na, nag-iipon. May sing-sing na. Ayan na, kompleto na. Meron ng assurance, panatag na yung loob. Pero, pag iniwan mo yung isang babae sa limbo, wala pang sing-sing, nasa confusion, puro anxiety yung nasa isip. Pero yung Diyos, ayaw niya nang meron tayong doubt sa kanyang salita. Gusto niya, meron kang convinced ka, walang confusion, and meron kang assurance and confidence. Na yan, kung ano yung sinabi ng Diyos, totoo yan. Pwede kong panghawakan. Kaya masarap pong magbasa ng Biblia, mga kapatid, no? Habang binabasa natin yan, it will give you confidence and strength. It will empower you. Pag dumadanas ka ng maraming mga tukso, uunahin mo yung kung ano talaga sinasabi ng salita ng Diyos, hindi kung ano sinasabi ng kasinungalingan ng kaaway ni Satanas o ng Diablo o ng anumang mga tukso na ang gusto talaga ipabagsakin tayo. You will rely on God's Word because the Word of God is true. Bilang application po sa pinag-aaralan natin, no? Number 1, stand where God wants you to flourish. Kasi pag na-convince ka ng Biblia, alam mo talaga na ito yung naggagabay sa'yo. At pag nandun ka na sa sentro ng kalooban ng Diyos, kasi sinusunod mo yung kalooban ng Diyos, sinusunod mo yung sinasabi ng Biblia, alam mo na hindi ka sumasalangot sa kalooban niya eh. Again, yung Biblia po ay ilaw ng ating mga paanan.
So, habang lumalakad tayo ayon sa ilaw, ayon sa Biblia, nakakasiguro tayo na hindi tayo sumasalungat sa Diyos. Nandun ka sa sentro ng kalooban ng Diyos. Wala kang takot. You have to stand firm. Stand your ground. Kapag ikaw ay nandoon sa, yung namumuhay ka ng ayon sa kalooban ng Diyos, ayon sa nakasaad sa Biblia, kung nasaan ka, doon ka magfo-flourish. Pero pag umalis ka doon sa kalooban ng Panginoon, sa kagustuhan ng Biblia, according to the standard of God sa Biblia, lumabas ka doon, huwag mong expect na magfo-flourish ka. Pag sinabi na magfo-flourish, alam niyo po yung isang, may halaman ako dyan, meron ako dyang durian na buto. Yung iba, pangit ng napagtaniman ko, hindi tumutubo, namamatay lang. Tapos yung isa, napunta doon sa tamang lupa, doon siya nag-flourish. Kung ikaw ay sumusunod sa kalooban ng Diyos, ayon sa nakasad sa Biblia, nasa tamang lupa ka. Doon ka dapat maitanim at doon ka magfo-flourish. Doon ka magtatagumpay. Number 2, strengthen your conviction to resist temptation. Pag nagbabasa po tayo, that's how we strengthen our conviction. Of course, pag nagbabasa tayo, through the empowerment of the Holy Spirit, napapalakas talaga yung conviction natin bilang panlaban natin sa mga tukso. Ngayon po, usong-uso yung mga topic patungkol sa mga flood control projects, billions and billions of pesos ang nawawala, no? Nakokorrupt. Now, madali lang mag-condemn ng ibang tao kasi, syempre, ibang tao yun eh. Ay, mali yan, kasalanan yan, no? Madali lang yun. Which is, ka-condemn naman talaga kung iisipin mo. Pero pag tayo na naman yung nandun na sa tukso, hinainang ka dyan ng bango-bango na isang platter ng pera or let's say 130 million yan or maybe 1 billion yan, nandyan na. Naka-golden platter pa. Tapos naamoy mo yung ang bango-bango nung bagong printed na pera. Ibang klaseng temptation na rin yun. Mabigat na tukso na rin yun. Pero pag nananampalataya ka sa Panginoon, nagtitiwala ka sa sinasabi ng salita ng Diyos, lumalakad ka ayon sa kalooban ng Diyos, you will have the power to say no. By the grace and mercy of God, through the empowerment of the Holy Spirit, you will have the power to say no, even when billions are being offered right before you. Bakit po? Kasi billions man yan, kung tukso yan, it is meant to destroy you. Masarap lang sa una, pero wawasakin ka yan. Sumpa yan, hindi yan blessing. Kapag hindi galing sa Diyos yan, hindi yan blessing, sumpa yan. So you would rather believe in God. You would rather believe in the Word of God. Na yun dapat yung ginawa ni Adan at Eva nung nandun sila tinutukso sila ng Satanas. Eto, ang sarap-sarap nitong prutas na to, this is for you. Masarap sa paningin. Masarap sigurong kainin. Pero, sumpa yan. Ganon din po sa mga tukso. But if you are convinced by the Word of God, you are being strengthened by the Word of God, you will be able to resist temptations. And number 3 po, stay loyal to Christ and His Word. Meron po tayong hari dun sa langit. Sabi ng Biblia, Jesus is Lord, Jesus is our King. Yung loyalty po natin kay Jesus lang. Kaya marami man tuksong dumating sa buhay natin, if we're convinced of the Scripture, if we are convinced of the Bible, we will have the strength to say no to temptations, and we will have the power to say yes to Jesus. Lord, ikaw lang yung ipiplease ko, ikaw lang yung pasisiyahin ko. Kailangan ngumiti ka sa akin, no? Kasi pag may mga tukso, ang layunin ng tukso, ilayo tayo sa kalooban ng Diyos. Yun doon na kung sumisimangot man ng Diyos, no? Kung nakikita man natin mukha ng Diyos, talagang sisimangot. Pero when we are strengthened by the Word of God, we are convinced of God's Word, we'll be able to say no to temptations and yes to Jesus. Now, para po sa ating discussion, how does the self-attesting nature of Scripture strengthen your confidence in God's Word? Marami po tayong talakayan patungkol dito, no? Kaya medyo practical yung devotion natin ngayon. Pero sa separate video, tatalakayin ko po ng mas malalim yung self-attesting. For now, sapat na alam natin na yung Biblia may mga pangako, tas may fulfillment. Imposibleng walang Diyos, no? It authenticates itself. Tayo po yung manalangin. Heavenly Father, thank you for giving us your Word that gives us assurance and confidence.
Guard my heart and mind against every temptation that seeks to lead me away from you. Those are sweet lies meant to destroy me. Please strengthen me by your Spirit to stand firm in your truth and stay loyal to Christ at all times. You are my shield, my guide, and my source of strength. Let me walk according to your will. In Jesus' name, amen and amen. Maraming salamat po kay Mr. and Mrs. Toldanes na partner po natin sa devotion natin ito. Magpalain po kayo ng ating Panginoon. Now, kung kayo po yung may natutunan, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.